Few people can refashion and recreate personal history as elaborately as this man has. In the process, he would completely determine the direction of Philippine political affairs. This niloko mo kami. Kung ano-ano pa ang pinakita mo para lang umangat ka, para mailuklok ka lang hanggang sa nanibala ang ibang Pilipino, hanggang sa marami ang gustong magluksok sa'yo. Pero ano nangyari? Nung nagluklok sa'yo, anong ginawa mo? Nung naging presidente ka, nagsimula, naghirap kami. Kung ano-ano nangyari, tumaas ang diesel, tumaas ang mga presyo ng bigas. Kaya kami nagagalit sa'yo, lalo na kaming mga kabataan na umanga sa'yo, lalo na ako, na akala ko mapapabuti mo ang Pilipinas. Pero anong ginawa mo? Kundi ng droga na lumagkanap sa buong Pilipinas. Won't be able to steal. Okay, so we need a database where we see all the incomings and outgoings of every centavo we pay in tax. We not only have salary tax, we have value-added tax. So we're adding value to what? To your pockets? So you can gamble in Okada? Are you serious? While we're here hungry, sometimes we work overtime. And the receipts cannot come from Treasury. Ito doktor yan. It has to be live from the vendors themselves, the merchants themselves. It has to be given. Hindi pwedeng i-doktor ang mga resibo. Yung mga katsay nyo, 11K, 1K lang yan, 10K. Tama yan. Managot kayo! Yan! Nakita nyo naman nung tinamaan ng bagyo ang Pilipinas. Sa Bicol, tinanong si Presidente, anong dapat nating gawin? Aba, kumambot ang ulo ang bangag. Aba, tinanong siya kung anong dapat gawin kasi ang mga tao sa Bicol namamatay na dahil sa baha. Ngumiti lang ang bangag. Anong dapat nating gawin? Kung hindi ka mo naman bangag, ikaw ang presidente pero hindi mo alam kung paano mag-solve ng community. Hindi mo alam kung paano mag-solve ng problema sa bansa. Ngayon, sasabihin ng mga media, kaya lang kayo nandyan, bayaran kayo eh. Hoy, media-medyahan, walang bayaran dito. Mahal namin ang pamilya Duterte. Bakit? Ayaw namin ang adik, kaya mahal namin si Duterte. Duterte, maganda siya magpatakbo ng lugar at ng ating bansa. Noong panahon ni Duterte, napakaganda pumunta ng ibang bansa, ipagyabang na isa kang Pilipino. Pero ngayon, nakakahiya na maging isang Pilipino sapagkat meron tayong Pangulong bangag. Noong panahon ni Duterte, ngayon, nakita nyo naman nung tinamaan ng bagyo ang Pilipinas. Sa Bicol, tinanong si Presidente, anong dapat nating gawin? Aba, kumambot ang ulo ang bangag. Aba, tinanong siya kung anong dapat gawin kasi ang mga tao sa Bicol namamatay na dahil sa baha. Ngumiti lang ang bangag. Anong dapat nating gawin? Kung hindi ka mo naman bangag, ikaw ang presidente pero hindi mo alam kung paano mag-solve ng community. Hindi mo alam kung paano mag-solve ng problema sa bansa. Ngayon, sasabihin ng mga media, kaya lang kayo nandyan, bayaran kayo eh. Hoy, media-medyahan, walang bayaran dito. Mahal namin ang pamilya Duterte. Bakit? Ayaw namin ang adik, kaya mahal namin si Duterte. Duterte, maganda siya magpatakbo ng lugar at ng ating bansa. Noong panahon ni Duterte, napakaganda pumunta ng ibang bansa, ipagyabang na isa kang Pilipino. Pero ngayon, nakakahiya
na maging isang Pilipino sapagkat meron tayong Pangulong Bangag. Noong panahon ni Duterte. Ngayon, nakita nyo naman nung tinamaan ng bagyo ang Pilipinas sa Bicol. Tipon dyan sa Davao, may mga puwersa na po na papunta ng Malacanang din, maya-maya lang, Mendiola na, para yanikin po ang Malacanang ni Marcos Jr. para lumaya sa poder. No? Ito, may mga panawagan na. Nananawagan na po ng Black Day Protest ngayong linggo ng gabi. Ipapanganak ang pangatlong lundo ng kasaysayan sa Pilipinas upang bawiin ang gobyerno sa kamay ng mga abusado, kriminal at utak sindikato na uri ng gobyerno. Ng mga kontraktor, ng mga magnanakaw at politiko na yan. Ikaw, Tory, ikaw ang pinakamagaling na pulis dito sa ating bansa. Huliin mo lahat ng mga kontraktor at anak ng mga kontraktor ng mga magnanakaw at politiko na yan. Ikaw, Tory, ikaw ang pinakamagaling na pulis dito sa ating bansa. Huliin mo lahat ng mga kontraktor at anak ng mga kontraktor ng mga magnanakaw at politiko na yan. Di pa rin tapos! Yan po ay manifestasyon ng corruption ng DPWH, ng corruption ni Marcos Jr., ng mga Duterte at lahat ng alipores nila. Labas ganyan ang bilyon-bilyon na inakaw nila mula sa kanilang Ghost Flood Control Project. Kung may pondo sana, hindi po tayo maghihirap sa maliit at mainit na classrooms. Sa manifest at parang kartulina red carpet na gaya nito. Kaya naman, ang protestang ito ay protesta sa kawalan ng pondo sa edukasyon. Ang protestang ito ay protesta ng mga PUP-yan na mapagpasyang gagamitin ang kalupan mula sa PUP para sa bayan.